Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron na naman tayong isyong pag-uusapan at isyong bibigyan ko ng reaction at syempre ng sarili kong opinion. Disclaimer guys ha, sarili kong opinion. So ibig sabihin, akin lang to at syempre nag-research din ako kahit papano para kahit naman syempre magbigay ako ng opinion, yun yung sarili ko lang at reaction ko na yun, 'di ba guys? So ito guys, inline pa rin to sa mga nangyaring aksidente at may related pa rin siya sa mga road. Kasi ang topic na pag-uusapan natin at bibigyan ko ng reaction ngayon ay yung tungkol sa kilalang content creator na moto vlogger na si Yana. Alam ko naman yung iba sa atin dyan, most especially sa atin na nandito sa Sambales, familiar sa naging issue dito. So, ayun guys, actually, nung una ko siyang nakita, hindi ko siya masyadong pinansin kasi shinare siya nung friend ko, nung colleague ko dito sa work. Tapos hindi ako nagtanong. Tapos at the same time, na-curious na ako nung kasi sa FYP ko, panayang labas. Sabi ko, ano kaya tungkol? Sa pinanood ko, hanggang sa nakarating din ako sa pinaka-page niya, tapos napanood ko yung full video na in-upload niya. Imagine niyo guys, siya ang nag-upload ng video without asking permission from the person or hindi niya man lamang, okay fine, hindi niya na-ask yung permission, pero siya na binlurred niya, 'di ba? So sa mga hindi nakakaalam ng story, ang nangyari kasi guys is nasa Sambales sila. So nagmo-motor siya kasi nga motovlogger siya eh. Tapos merong isang sasakyan, I forgot na yung unit ng sasakyan, something SUV rin ba yun or I forgot na. Ano siya, basta parang mga nasa seven-seater na sasakyan. I don't know kung SUV siya, hindi, most probably hindi siya sedan. So, ayun guys. So, parang, ang nangyari, nag-overtake siya. Kumbaga parang, nag-overtake si Yana sa maling side na supposedly mag-overtake siya dapat sa kanan pero sa kaliwa siya nag-overtake. Anyways, dito naman daw kasi sa Pilipinas, kahit saan namang side nag-overtake, 'di ba? So sabi nga nung isang vlogger na napanood ko, hindi daw yung issue ng pag-overtake yung nakakainis doon, kundi yung ginawang kabastusan niya na nagbigay siya ng sign language na hindi maganda. Alam niyo naman na yung ibig ko sabihin, 'di ba? Nag-bad finger siya doon sa tao. So, sabi nga nung tao, nag-bad finger na nga siya. Ang hindi niya ine-expect, yun talaga nag-stop pa si Yana at para antayin siya. Tapos nung bumaba na siya doon, ang sabi lang naman ng lalaki, napanood ko kasi, ang sabi ni Kuya Jimmy is, bakit ka naggaganon? So, I cannot say the exact word, 'di ba? Kasi alam niyo naman bawal. So, bakit ka naggaganon? Tapos biglang, ang sagot niya kaagad is, 'di ba, yung naging ano na ngayon, naging sikat ng salita niya ngayon, 'di ba? So going back what I'm telling to you guys, ito na nga 'di ba, naging sikat na yung kanyang phrase na you tell me 'di ba? So ayun na nga guys, kasi pagbaba nga ni Kuya Jimmy, sinabi niya kasi na, bakit ka naggaganon? Tapos sumagot si Yana na, you tell me why. Parang ganun yung sinabi niya. So, ang pinakainisan talaga ng mga netizen dyan is yung pagbabastos na ginawa ni Yana na supposedly, may mali na nga rin siya doon, talagang siya pa yung nagbigay ng hindi magandang impression at the same time is inano niya na siya nga yung walang side mirror, 'di ba dapat may side mirror yung kanyang motor. Sabi niya kasi bakit daw hindi daw tinitignan ni Kuya Jimmy yung side mirror niya. Pero ang point doon guys is parehas kung meron man silang mali parehas, ang ano doon is bakit kailangan mo magbigay ng bad finger, 'di ba? Sabi pa nga ni Kuya Jimmy, nung pagbaba niya, dahil nga babae yun, hindi na lang niya pinatulan, 'di ba? Hindi niya na lang pinatulan si Yana. So, ang parang kasing ang nangyari, napakaangas niya. Napanood ko talaga yung buong video. After pa ng pagtalikod pa ni Kuya Jimmy, nagsalita pa siya ng hindi magagandang salita. Tapos meron pa nga siyang sabi niyang, may sinabi pa nga siya before bumaba si Kuya Jimmy, sabi niya is, ano pa ka natin? May ganun pa siyang salita. So parang hindi maganda, 'di ba? Kung ikaw vlogger ka or content creator ka, I know marami siyang followers, 'di ba? I don't know kung mag-a-agree sa'kin, pero dapat maging magandang ehemplo ka. Most especially, nagiging public figure ka na rin, sinusundan ka na rin, at ginagaya ka na rin ng mga tao, 'di ba? So, 'wag natin sasabihin na
di wag niyo ako i-follow kung ayaw niyo sa akin, 'di ba? Eh, kaya ka nga kumikita, eh, just because of the people, just because of the tao na nanonood sa'yo, 'di ba, na nagfa-follow at nagsa-subscribe. So, as much as possible dapat ipakita natin na magandang influence tayo lalo na't mga content creator tayo, 'di ba? Ako, hindi ko pa masabing content creator ako kasi maliit pa lang yung aking mga subscriber tsaka followers. So, ang point ko lang naman is kapag nasa road ka, 'wag kang mainit ang ulo, 'di ba? Sabi nga nila, 'wag maging maangas dahil kahit anong mangyari, magkakamali't magkakamali ka at may consequences sa bawat action na ginagawa mo. So, ang naging consequence sa kanyang action is siya patuloy tumalbog pa sa kanya. Akala niya siguro ikokonsintihin siya ng mga netizens sa ginawa niya, pero hindi, eh. Unang-una, hindi niya binlurred yung mukha ni Kuya Jimmy, 'di ba? Pangalawa, hindi siya nag-ask ng permission, in-upload niya 'yon. At pangatlo, yung attitude niya na pinakita, 'di ba? Tapos ngayon, kahapon nagkaroon na ng parang hearing sa LTO kasi marami ang nagpe-petition na tanggalin yung kanyang lisensya pero hindi siya umattend. Nakita ko pa sa page niya na nasa Hong Kong siya, 'di ba? So, ano na, stalker na rin ako. Well, anyways, ayun nga guys, nakita ko na nasa Hong Kong siya. Tapos sabi nga, hindi nga daw siya umattend do'n sa hearing na pinatawag ng LTO. So, ang daming naging comment, reaction, iba-iba. May iba nag-agree, pero most of them talagang nainis, 'di ba? Nainis kaya na sila naging attitude niya. Well, as a motorist at saka at the same time content creator or vlogger, dapat ang pakita natin yung magandang attitude natin na puwedeng gayahin ng mga tao kahit na at saka 'pag nasa lansangan tayo, laging maging cool. Alam ko hindi natin mame-maintain 'yan or hindi natin yung pagiging relax or pagiging lalo na kapag mainit ang ulo natin sa traffic, sa weather, or sa init ng panahon. Pero as much as possible kung alam mong nasa bad mood ka or something, 'wag ka na lang umalis, 'di ba? Wag ka nang mag-motor or 'wag ka nang mag-drive, 'di ba? Kasi it's either aksidente or mapapaaway ka lang. Or kung kaya mo naman at hindi talaga maiiwasang hindi umalis ng bahay dahil may mga commitment or something, just try to relax, 'di ba? Isipin natin yung mga consequences na pwedeng mangyari kapag may ginawa tayong hakbang or ginawa tayong hindi tama. So, alam na natin yan guys, malalaki na tayo, alam na natin ang tama at mali. So, siguro mas piliin na lang natin muna na gumawa ng tama at syempre, piliin natin ang maging masaya. So, again guys, as much as possible, maging happy lalo na kung wala naman tinatapakan. So again guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. So guys, wag niyong gagayahin na. Ang reaction ko doon, wag niyong gayahin ko ano yung hindi tamang ginawa ng motovlogger, 'di ba? Ang gawin natin guys, doon tayo sa tama. Hindi ko sinasabing tama si Kuya Jimmy, pero at least siya, nagpigil siya ng kanyang attitude dahil alam niya ang babae ang nandoon. So again, salamat po at don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!